Hello, hello. Ayun. So, sa mga nagtatanong kung paano nga ba gamitin yung zero tier dito sa EPTEC natin sa web monitoring. So, para ma-access nyo yung web monitoring nyo sa kahit nasang lugar kayo. So, pwede yon. Kailangan lang natin dito is yung zero tier. So, ah, ang kailangan nyo lang gawin is kung sa computer nyo siya accessin, kailangan nyo i-download muna yung zero tier. And then, ito, i-download nyo to. And then, pagka-download is i-install nyo lang. So, since sa akin naka-install na, kaya nandito na siya. Ayan. So, ang gagawin ko na lang is mag-login dito. So, wait lang natin mag-login. So, bagal yung internet. So, ayan. So, dito kasi sa akin, sa pan-login ko, meron na akong na-create na network. So, sa inyo niyan, wala pa tong dito. So, kailangan nyo mag-create network. So, kapag ka-create nyo ng network, magkakaroon yan dito. So, since sa akin nakapag-create na ako, kiklik ko na lang to. Ayan. So, dito sa members, wala pa naka-join. So, ang kailangan ko ditong gawin is i-copy ko tong network ID. So, and then yung PC na gagamitin kong pang remote is kailangan naka-join ako sa network ID na to. So, ang kailangan kong gawin is mag-join network. Wait lang. I-forget ko muna to kasi naka-join na ako dito. So, sa inyo kasi kapag bago lang, wala pa yan neto. Forget. So, ayan. So, yung kinapin yung network ID na galing dito sa zero tier sa account nyo is ipipaste nyo dito, then join. Yan. Kapag naka-join na kayo doon, refresh nyo lang to. Refresh. Refresh ba tayo? Ah, hindi lumabas kasi naka-join na kasi ako dito dati pa and then pinorget ko lang. So, kailangan kong gawin is i-copy yung address ko and then i-manually add ko na lang siya dito. Ayan. So sa akin kasi nakonect ko na kasi dati to, yung PC ko, nakakonect na ako dito sa network ID na to. So kaya ang nangyari is authorized na agad siya. Pero by default sa inyo yan, ang magiging itsura niyan is unauthorized. So ganyan siya. So kailangan nyo muna siyang i-authorize. Yan, authorize. Yan, kapag authorized na kayo, okay na yan. Ang next step naman is i-copy nyo ulit to and then punta kayo dito sa remote and then i-paste nyo dito yung network ID and then join. And then kapag yung response is 200, join okay. So, goods yun. Ayan. So, mapapansin nyo, yung network ID ng Orange Pi and then yung status. And then, pag nirefresh natin to dito, ayan, magkakaroon ulit siya na panibagong member dito. So, by default, unauthorized pa siya. So, hindi nyo pa siya mariremote. So, kailangan nyo muna i-authorize yan. Ayan. So, authorized na siya. And then, pag nirefresh natin yan, magkakaroon siya dito ng IP. So, ito na yung parang public IP ng Orange Pi nyo. So, ayan. Try natin accessin yung web monitoring. And then, dagdagan lang natin ng /admin. So, ayan. So, kahit nasaan lugar kayo, maa-access nyo yung Orange Pi nyo, yung web monitoring. So, basta, ang requirements lang is merong naka-install na zero tier dun sa PC na gagamitin nyo pang remote. And then, dapat naka-join kayo sa network na to. So, paano naman kung sa cellphone? And then, nasa malayo kayong lugar. Gusto nyo rin i-monitor. So, same lang. Meron kayong madadownload sa Play Store na zero tier. Ida-download nyo lang yon. Pagka-download nyo, install. Yung network ID na to is i-join nyo lang din. Parehas lang dito sa ginawa natin. Kung paano ko ginoin dito. And then, kailangan nyo lang din i-authorize dito sa account nyo sa zero tier. Once authorized na yon, makikita nyo dito yung IP ng Orange Pi. So, lagyan natin dito ng label. Orange Pi. Para alam natin na Orange Pi yung IP na yan. So, ayan. So, ikakopy nyo lang yung IP niya.
And then, paste nyo sa browser and then dagdag lang ng / in admin. So, yan, ma-access nyo na siya. And then, kung mapapansin nyo dito sa last scene, 1 minute, ibig sabihin yan, active yung orange pipe. Pero kapag more than 2 minutes lang yung last scene niya, ibig sabihin yan, may problema yung orange pipe or nakapatay. So, yun lang, ganun lang kasimple yung remote monitoring ng FTech. So, thank you guys.